Bakit nai-in-love ka sa funny guy? Lagi. Okay, hindi mo may explain kung bakit kayo nai-in-love sa mga nakakatawang papa. Number 1, he never fails to entertain you. Siyempre. Siyempre, kapag ang kadate mo may sense of humor, hindi ka boring. Sabi nga ng mga kamarami natin. Moment, di ba? Plus, spontaneous pa si Papi. At yung mga bagay na akala mo o mga oras na akala mo hindi ka natatawa, mapapatawa ka pa niya. Minsan nga yung konting galaw mo lang, nakakatawa ka na. Kung nakakatawa ka talagang tao, konting galaw mo lang, tatawa na talaga yung partner mo. Correct. Ang nagiging resulta, si Girlalet nagiging attentive sa lahat ng sinasabi ng kanyang boyfriend o kanyang crush o kanyang papa. Kasi baka any moment magpatawa na naman to. Kaya nakikinig siya bigla. So number 1, hindi nag-fail mag-entertain ang may hilig o magaling magpa-giggle. Mismo yan. Maniwala kayo sa hindi. Number 2, ang mga nakakatawang lalaki, sila po yung totoong mga creative at witty. Yung mga seryoso, actually, mas mataas daw ang IQ ng mga magagaling magpatawa. Alam mo, parang hirap kausapin ng mga seryoso eh. Okay? Diba? To be funny, a guy must be witty and creative at lahat na ng plus na gusto mong idagdag. Siyempre, ang matalinong lalaki alam kung paano patawanin ang kanyang kasama. So, para maka-keep up o maka-catch up sa kanya, ay kailangan ikaw din witty ka rin. So, mapapractice din yung pagiging witty ng isang babae. Okay? So, if your guy is truly funny, ay malamang marami siyang alam na idea sa kanyang isip. Kaya naman matalino po ang lalaking magaling magpatawa. Yan. Bisa po, ang dami mong alam. Diba? Hindi ka napapansin, madaming alam yung lalaki. Pagkatapos, kung ano-ano na lang punchline ang pumapasok. Minsan, konting galaw lang ng babae, pwede mo nang bitawan ng ng punchline. Diba? On the spot. Ayos. Next, number 3. Kapag ang lalaki magaling magpatawa, mapapansin nyo, sila yung magagaling mag-handle ng situations. Problema man yan, social situations, o kaya nasa kalagitnaan ng pressure, yung mga taong magaling magpatawa, ang sarap pa rin kasama. Hindi mo mararamdaman na pressure ka na pala. Deadline ka na pala, baliwala kapag kasama si boyfriend na funny. Wala na pala tayong pera pero napapangiti pa ako. Tawanan pa rin, no? Kung ano man ang social situation ng couple or ng babae, kapag kasama si Paping nakakapagpangiti, kahit pa paano nai-ease po ang awkward moment. Sabi nga, ang masarap daw na tawa, mas mabuti pa sa magandang advice. Minsan. Okay? Kaya naman ang talk to Papa, patok na patok. May tawanan na, may advice pa. Tawanan? Next. Ito yung sinasabi mo kanina. Okay, syempre, ang taong nakakatawa, siya naturally very observant. Napaka-observant yan. Syempre, paano kanya mapapatawa muna? Napapansin niya muna yung bagay sa kanyang paligid. Okay? Nakikita niya muna yung nangyayari sa paligid. Nakikita niya muna kung ano ang nangyayari sa girlfriend niya para makakuha siya ng mga masasayang bagay. In short, ang mga taong magaling magpatawa, observant. Doon ka na. Kesa naman yung mga taong wala, hindi ka pinapansin, walang pakialam sa paligid. Kay Papi funny ka na. Doon ka na sa komedyante. May nag-text sa akin, hindi ka ba kinikilig? Ikaw lahat yan. Talaga itong nanay ko. Nay naman, wag ka iba yung... May relasyon ng nanay sa anak, ha? Wag ka nakikisali. Okay, next. Alam mo yung mga taong magaling magpatawa, kapag kasama mo lagi, mapapansin mo, he makes you a better person. Alam mo kung bakit? Dati, mainitin ang ulo mo kapag napupunta ka sitwasyon awkward, tulad ng sinabi ko kanina. But then, since kakasama sa kanya, nalalaman mo kung paano i-handle ang sitwasyon ng maayos. Ang nangyayari, pati ikaw, nagiging maayos na tao. He makes you a better person. Naniniwala ako dito, yung mga tao napaka-light lang, masayang kasama, madidevelop ka rin bilang isang mas maayos na individual. Okay? Kasi tinuturuan ka niya kung paano tumawa sa buhay at kahit ikaw lang sa iyong sarili. Okay, dati emo ka kapag nag-iisa ka na. Ngayon,
Kahit wala yung boyfriend mo, na-adapt mo na yung ganyang ugali niya. Kayang-kaya mo na. Alright. Next, ito lahat mag-agree kapag magaling magpatawa ang boyfriend mo or nakakatuwa or napaka-light ng personality, he gets along with your friends easily. Pag may kaibigan ka, dali makaklose ng tao ng boyfriend mo. Approve ka agad sa friend mo yung nakakapagpatawa sa'yo. Kasi nga, alam mo kung paano sila kung paano sila ihuhulog. Alam mo yung hulog, di ba? Alright, so your friends like him because he is the life of the party. Yung brother-in-law ko ganito. Napakagaling nito, nakakatuwa. Lahat, pati barkada ko, hinahanap yung bayaw ko. Nasaan yung bayaw mo? Sama natin dito. Nasaan yung asawa ng ate mo, Papa Kiko? Kasi nakakatawa yun eh. Para buhay na buhay yung kwentuhan, lalo sa inuman. Alright, so approve ka na kagad dyan. Thumbs up ka na kagad sa tropa ng yung girlfriend, ng yung asawa. Kasi you get along easily sa kaibigan mo o sa kaibigan niya. Pag nandyan na si Papi, ay masaya to. Nandito yung boyfriend ni Gemma. Tawanan tayo nito. Uy, Gemma, invite mo nga yung boyfriend mo pag lumabas ulit tayo. Masarap naman yun kasi naman wag mo sasama yung boyfriend mo, ha? Bad trip yan. Boring yan. Hindi rin siya salita. Sasama yung boyfriend mo. Kung hindi rin siya magsasalita, wag mo na isama yan. Next. Ito masaya. Ito ang gusto kong part. Number 7. Kapag ang boyfriend mo may sense of humor, hindi siya masyadong umi-involve sa kadramahan sa buhay. Ginagawa pa rin nakakatawa lahat ng bagay. Alam mo yung mga taong sobrang drama lagi. Alam mo yung sobrang bigat lagi. Makikita mo palang ang bigat ng kasama. Tapos yung mga kaibigan mo, kapag nag-share ka ng problema, makikipag-iyakan sa'yo. Wala namang naitulong. Okay? In English, sabi rito, he doesn't fit into drama. Okay? Hindi temper. Yung mga lalaki mainit yun ang ulo. Eh, doon ka na sa funny guy. Kaya marami na chichik. Next. Ayon sa pag-aaral, ang tao daw na magaling magpatawa ay confident sa sarili. Siyempre, kanino ka ba naman sasama? Ano ba naman ang gusto mong boyfriend? Yung insecure, yung confident. So, confident ka na. At ayon sa pag-aaral, ang mga taong nakakatawa, nakakapagpatawa, may sense of humor, may confidence. Mismo yan. Eh, doon ka na sa winner, wag ka na sa loser. Usually, yung mga malulungkot, loser. Yung mga tao napaka-light, tumatawa, sila ang confident. Doon ka na. Next, ang mga komedyante at may mga sense of humor, sensitive sa pangangailangan mo. Ito yun. Diba, aminin natin sa klase natin, yung mga magagaling magpatawa, hindi sila pinakamatalino, pero laging sila yung maaasahan mo pag may problema ka at sila kaagad yung nakaka-relate kapag meron kang dinadala. Sila kaagad yung nakakaramdam na meron kang problema. Kasi sila din ganon. Kahit ano yung nararamdaman nila, dinadaan nila sa ngiti, sa tawa, sensitive din sila sa pangangailangan ng ibang tao. Hindi katulad ng ibang lalaki na napaka one-dimensional. Okay? Funny guys have a beautiful complex to them, sabi dito sa pag-aaral. At kapag ang komedyante o ang boyfriend mo may sense of humor, nag-share ng problema, alam mo ang totoong may problema. Dahil hindi niya gagawin yon, madalang niyang gawin yon. Pero the moment na nag-meltdown, the moment na nalungkot, alam mo totoo ang kanya nararamdaman. Yung pala, paano kung pinaprank ka na pala? Prank joke ka na pala? Pwede diba? rin. Pwede rin, di ba? At least naandun pa rin yung pagka, pagka sense of humor, hindi nawawala, di ba? Last, most importantly, he never fails to bring a smile to your face. Mahirap na ang buhay ngayon. Yung sense of humor, hindi na babayaran. Yan ang kailangan yung natural natin. Na sense of humor, sabi mo naman, pwedeng bayaran yan, punta ka lang ng sa comedy bar. Hindi eh. Paano kung wala ka ng pambayad sa comedy bar? Paano kung wala ka ng pambiling beer? Hindi mo makikita doon yan. Paano kung wala ka ng pamasahe palabas ng bahay mo? Saan ka maghanap niyan? Sa instant mo kasama ang boyfriend mo, ang asawa mo na